Mga nalungkot na celebrities na tumutol sa pagkuha kay former President Rodrigo Duterte. Mga Duterte supporters nalungkot sa biglaang pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Ito ang buong istorya. Ilan sa mga celebrities ay nalungkot at nagbigay ng kanilang reaksyon at tutol sa hindi umano makatarungang pag-aresto ngayon kay dating Pangulong Duterte. Ilan sa mga kilalang celebrities na nagbigay ng reaksyon sa ginawang pag-aresto kay Duterte. Senator Robin Padilla, ikinalungkot nito ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Alam naman ng karamihan na ang dating Pangulo ang isa sa mga tumulong sa kanya. Kahit pa man na ganito ang sinapit ng dating Pangulo, ay nilinaw ng senador na hindi pa rin mawawala ang suporta nito para sa kanya. Matatanda ang una ng inihayag ng senador na kung sakaling darating ang araw na huhulihin nila si Senator Bato de la Rosa, na isa rin sa solid supporter ni Duterte, ay huwag umano siyang kakalimutan ng mga ito at isama na rin siya sa pag-aresto. Dahil isa rin umano siya sa sumuporta sa drug war ni dating Pangulong Duterte. Philip Salvador, nagbigay ng kanyang reaksyon ang aktor sa pagka-aresto ni dating Pangulong Duterte ngayon. Una nitong kwinestyon ang kakulangan ng presentasyon ng warrant laban kay Duterte. Pahayag ng aktor at senatorial candidate na nasa mga abogado umano ang hakbang na kailangang mag-file ng tamang proseso sa Supreme Court. Dahil naniniwala itong illegal umano ang ginawang hakbang ng ICC. Naiyak nga ang aktor at dali-dali itong pumunta sa naiya kasagsagan ng pagharang kay Duterte. Hindi na nito mapigilang maging emosyonal sa mga nangyari. Kilala si Philip Salvador na isa sa mga solid supporters ng Administrasyong Duterte. Nagalit rin ito dahil ultimo mga doktor ng dating Pangulo ay hindi man lang makalapit sa kanya. Kaya naman sa galit ng aktor ay tumaas ang emosyon nito. Claudine Barreto, nagbigay naman ng suporta ang aktres para na kay dating Pangulong Duterte. Sa pamamagitan ng Instagram story nito, ibinahagi niya ang isang video tungkol na sa ginawang pagdoble ng dating Pangulo sa sweldo noon ng mga kapulisan na isa sa mga sinaluduhan ng mga Pinoy. Dahil nasa hindi nito pagbaliwala sa trabaho ng mga kapulisan, pansinasaludo rin ang aktres sa mga ginawa noon ni Duterte panahon ng kanyang administrasyon. Samantalang nagbigay naman ng kanyang reaksyon ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte tungkol na sa warrant of arrest laban na sa kanyang ama. Nagkausap naman daw sila kagabi at maayos umano ito, basta idaan lamang sa legal ang proseso. Inihayag naman ng Vice Presidente na sa tingin niya rin ay mukhang matatalo umano ang alyansa ng mga Marcoses sa darating na midterm election. Dahil sa ginawa nito ngayon laban sa mga Duterte, git pa ng Vice Presidente. Some sort of kidnapping, parang ganyan na nangyayari. All because mukhang matatalo sila sa midterm elections dahil ang lakas ng vote straight sa candidates ng PDP. Ilang warning na rin umano ang ibinigay niya sa publiko tulad na lamang sa usaping budget at election cheating. Kaya hindi rin umano malabo na may kinalaman rin ang kalaban nila sa politika sa nangyaring pag-aresto sa kanyang ama ngayon. Ikinagulat ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang biglaang pag-aresto nito sa kanya ng mga otoridad nitong araw ng Martes sa Naiya Airport. Inaresto ang dating Pangulong Duterte base na sa kaso at warrant of arrest na kinaharap nito sa International Criminal Court o ICC. Na may kinalaman sa war on drugs ng kanyang administrasyon noon. Hinarang ang dating Pangulong Duterte ng mga otoridad. Dumating ang dating Pangulo sa Pilipinas galing Hong Kong, mga bandang 9:20 ng umaga. Inilabas naman ni Prosecutor General Richard Anthony Fadolion ang warrant of arrest notification na inisyu mismo ng ICC laban na sa dating Pangulo. Pagdating naman ng 11 ng umaga, agad na kinumpirma naman ng Malacanang na natanggap na rin nila ang opisyal na kopya ng warrant of arrest galing na sa ICC. Nagkaroon nga ng tensyon sa pagitan ng mga tauhan ng dating Pangulo at mga otoridad dahil nasa biglaang pagharang ng mga ito sa kanila. Kasama naman ni dating Pangulong Duterte ang kanyang asawang si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty Duterte. Tulad ng iba ay nabigla rin sila sa ginawang pag-hold sa kanila ng mga otoridad. Nilinaw naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na proper at maayos ang ginawang pag-aresto kay Duterte. At hindi umano ito isang political persecution.
Agad na sumugod naman sa Villamor Air Base ang mga taga-suporta ni Duterte bago pa man lumipad ang eroplanong sinakyan nito patungong Netherlands. Inilipad nga ang dating Pangulong Duterte patungong Netherlands upang harapin ito ng personal ang mga kasong isinampalaban na sa kanya na may kaugnayan sa madugong war on drugs campaign nito noong 2016 hanggang 2022. Ngunit ito ay pinabulaanan naman ng kampo ni Pangulong Marcos ngayon. Nilinaw nilang dumaan umano sa tamang proseso ang pag-issue ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte, pahayag ni Pangulong Marcos Jr. Maybe noon sa mga nakaraang administrasyon ganoon ang ginagawa, pero sa akin hindi ganoon. Sa dagdag pa nito, taong 2017 pa lamang inihain ang crime against humanity laban kay Pangulong Duterte kung saan dating miyembro pa ng ICC noon ang Pilipinas. It was during the time of former President Duterte. I don't see why that can be political persecution on my part because it was initiated even before I came to the picture. Civilian pa ako noong nangyari ito, wala pa ako. This is an evolution of his case, so this is where we ended up. Kung matatandaan naman sa panahon ng Administrasyong Duterte, marami naman sa mga celebrities ang nagbigay suporta sa kanila. Hindi pa man bukas na nagbigay ng reaksyon at pahayag ang ilan sa mga Duterte celebrity supporters, diin pa ng mga netizens na solid pa rin ang mga suporta ng mga ito hanggang sa ngayon. Iginiit naman ng mga netizens at Duterte supporters na kung tutuusin, marami umano ang mga Duterte celebrity supporters na nakisama noon sa alyansang Duterte-Marcos panahon ng pangangampanya ng mga ito. Kaya naging tutol ang karamihan ngayon sa nangyari at inilarawan ng iba na isang traitor umano ang Administrasyong Marcos ngayon. Komento pa ng iba noon na tila ginamit lamang ng mga ito ang lakas ng mga taga-suporta ng mga Duterte panahon ng campaign election noon. Kung babalikan, ilan rin sa mga sikat na celebrities ang sumuporta at dating Duterte supporters noon pa man. Tulad na lamang ni na Andrew E., Giselle Sanchez, Ay de las Alas, Sara Labati, sina Kat De Castro, Arnel Ignacio, Bayani Agbayani, Joy Spring, Annabel Rama at marami pang iba. Ngayon, hiling ng mga Duterte supporters na sana ay mabigyan ng hustisya ang dating Pangulong Duterte. Hindi umano biro ang ginawa nito panahon ng kanyang administrasyon na napakinabangan ng bansa. Iginiit pa ng ilan sa mga taga-suporta ng mga Duterte na mas naging ligtas ang bansa panahon ng administrasyon nito kumpara ngayon. Naging maduguman ang kampanya nito laban na sa ilegal na droga, hindi naman maisasantabi ang katotohanan na mas naging malakas ang presensya ng bansa sa panahon nito. Mas taas noo umano ang pakiramdam ng mga Pinoy sa tuwing nababanggit ang pangalan ng Pilipinas kasagsagan ng pamumuno nito. Sana ay maging patas na lamang ang paglitis sa kasong kinakaharap nito ngayon. Marami naman sa mga taga-suporta ng Duterte ang malakas ang kumpiyansa na mananaig pa rin ang hustisya. Ano ang masasabi nyo sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at ang reaksyon ng mga Duterte supporters sa nangyari? Just comment below.